Pagdating sa pagdidisiplina at pagpapalaki sa anak, may kanya-kanyang paraan ng bawat magulang. Ano naman kaya ang pinagkaiba niyan? Depende sa henerasyon. May unang balita si Von Aquino. Mata kasi ang gamitin sa paghahanap, hindi bibig. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Malamang narinig mo na ang mga linyahang yan sa mama mo. Pero sa paglipas ng panahon, paano nga ba mag-mothering ang isang mother sa iba't ibang henerasyon? Ang mga nakausap naming millennials o yung pinanganak from 1981 to 1996, laki raw sa palo. Pero ginagawa rin ba nila ito sa kanilang mga anak? Lumaki kami ng maayos dahil dun sa pagpalo ng magulang namin. Pero ngayon, syempre, iba na yung kinakalakihan ng mga anak namin ngayon. So, hindi na namin sila ina-apply. Hanger, belt, yan. Pinapapalo kapag matigas yung ulo namin. Hindi na talaga namin nasasaktan yung mga anak namin eh. Ang mga nakausap naming Gen Z mommies na pinanganak mula 1997 hanggang 2012, laki rin daw sa palo. Pero hanggat kaya, iniiwasan ito para disiplinahin ang mga anak. Ay, hindi mo siya pinapalo. Minsan po. Pinapalo ko, makulit po kasi siya. So namamalo ka rin talaga? Opo, mahina lang naman po. Yung sa ngayon naman sa akin, medyo mahaba yung pasensya ko kasi naaawa ako kapag pinapalo ko ng agad-agad. Kailangan medyo punong-puno muna ako bago ako mamalo. Ang 73 years old na si Victoria na belong sa tinatawag na baby boomers o pinanganak mula 1946 hanggang 1964, bukod sa pagdidisiplina, mas pinagtutuunan niya ang pagtuturo ng magandang asal sa mga anak. Yung hindi sila kumukuha ng hindi sa kanila. Tapos yung hindi masyadong chismis ba ng ibang tao. Tinanong namin ang netizens, what you think ang pagkakaiba ng parenting styles ng iba't ibang henerasyon? Para sa isang netizen, long-lasting ang epekto sa pagkatao ng pagpapalaki ng isang baby boomer at Gen X. Simple, basic, and straightforward daw ang kanilang pagdidisiplina. Kaya mga pinalaki raw ng baby boomer at Gen X, matatag sa mga hamon sa buhay. Pero para sa isa namang netizen, punishment and physical violence out. Training and retraining in. Must pa rin ang disiplina at integridad. Ayon sa child clinical psychologist na si Dr. Ana Tuazon, posible raw talagang maging iba-iba ang paraan ng pagpapalaki ng mga magulang kada henerasyon. Siyempre, iba na yung kaalaman natin ngayon, di ba? Mas marami na tayong alam about paano nagde-develop, nag-grow ang mga bata. Kasi nung unang panahon, siguro, ang concern lang natin is, tama ba yung asal ng ating mga anak? Pagdating sa pagdidisiplina, hindi nila inirerekomenda ang pamamalo. Ang mainam daw ay alamin kung ano ang dahilan ng kanilang behavior at bakit nila ito ginagawa. Ano ba yung need ng bata? And that is why, itong mga behaviors na disruptive, malikot, pasaway, kuno, this is their way of telling us what they need. Pero syempre mga bata sila, so it's not the most effective way to communicate to us. Ito ang unang balita. Von Aquino, GMA News.